Good morning, everyone. Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad. Our topic for today is about tax return. OFW, especially in the US, it's now time to file your tax return. Don't forget that we have until April, January, February, March, April. So we have 4 months. In February, so we have 2 months to go. So, yeah, remind sa inyo mga kababayan kong OFW, it's time to file our tax return. And before we continue, if you haven't subscribed to this channel, please subscribe to this channel. And of course, click the notification bell for our uploads, new video uploads. So, yan. Umpisa na tayo sa ating topic. IRS income tax refund scheduled unveiled. Payments are hitting bank account. Yes, it's very easy guys kung mag-file kayo ng tax nyo, tapos i-direct nyo kung halimbawa meron kayong refund. So, i-direct nyo lang sa bangko nyo. Ang bilis-bilis lang yan. Compare sa ipapadala sa address nyo, home address nyo, whatever address that you will give, it takes at least a little longer than direct deposit. Kung meron kang ma-refund, kung meron kang matatanggap na refund, ang problema ngayon kung ikaw mismo magbabayad tulad ako para nagbabayad. So ayan, isi-send out ko ang aking payments. So, ayan ha, mga kababayan ko dyan na OFW. Ito, 8th-year tax filing season comes around. This can be a very stressful time of the year for many people. Yes, true. Because, why? Dahil yung iba, magbayad ng malaking-malaki sa ni Uncle Sam. Magbabayad kami ng malaki ni Uncle Sam. Meron namang iba dyan nga lucky, sila ang magtanggap ng malaki ding refund. So, depend na yan sa'yo. Lalong-lalo na kung ikaw ay merong dependent child or sino ba yung dependent mo dyan. So, at least, mabigyan ka ng refund, right? So, remind sa ating OFW dyan, mga Filipino, kung meron kayong eligible dyan na dependent, so pwede nyong ma-file yan para kayo ang magkaroon ng refund. Hindi na kayo ang magbabayad ni Uncle Sam, right? So, ayan. Ngayon, and however, if you are special, especially for first-time filers, kung bago ka pa lang, first time mo pa lang, yan, stressful ka talaga. Kasi, kung hindi mo pa alam, punta ka na lang sa mga tax preparer tulad ng HR Black. That's very popular yan, HR Black and Liberty Tax and Jackson Hewitt, whatever. Pwede kang bibili rin ng ng system dyan. Pwede kang bibili tapos ikaw na lang magpa-file kung salary mo lang, kayang-kaya mong ipa-file yan sa sarili mo. So, makatipid ka. Kasi mahal din ng guys Kung maggamit ka ng mga accountant dyan, mahal din ang bayad. So, kung kaya mo lang, ikaw mismo mag-file sa sarili mo, ikaw na lang, bibili ka na lang ng yung tax na CD. Download mo na lang sa computer mo, tapos ikaw mismo sa computer mo, sa laptop mo. Tapos, kung isa man lang W2 mo, yung sa, for example, nurse ka, nurse. So, yan lang trabaho mo sa hospital. So, isa lang, di ba? So, kayang-kaya mo yan. Ayan, kung first time ka, tapos hindi naman mahirap, kaya mo yan, kababayan ko. Tapos, however, tax filing season also means many individuals can expect to receive tax refund for their income tax payment. Now, we already talked about that. While the exact date of your refund will depend on a number of factors, you can expect to receive your refund fairly soon after you have filed. O yun na, discuss natin kung i-direct deposit mo yan sa account mo. Ayan. Tapos ngayon, if the IRS accept an e-filed return by, so ito na yung mga
mga month na pwede kang mag-file, tapos kung meron kang in-expect na refund, ito doon yung month na matanggap mo. Then the direct deposit refund may be received as early as 10 days after e-file accepted, e-filed, but paper check mailed approximately 1 week after that. So, na-discuss na rin natin yan previously a few seconds ago na mas maganda talaga kung meron kang ini-expect na money na refund, so i-direct mo na lang sa bank account mo kasi madali lang, 1 week lang, andyan na yan. Pero kung pa-deliver mo pa yan sa address mo mismo, so matagal-tagalan konti kung magdaan pa sa post office. So ngayon, ito guys, ito ang ating mga month na pwede kayong mag-file tapos ma-receive nyo ang refund nyo kung meron kayong hinihintay na refund, kung makatanggap kayo. For example, nag-file kayo ng January 27, 2025, of course this year, and matanggap nyo is February 17 to February 14. So ngayon, kung mag-file ka ng February 3, matanggap mo ang refund mo February 14 to February 21. Kung sa February 10 ka magfa-file, matanggap mo yan sa February 21 to February 28. Ito ha, one week lang pag pag direct. So ngayon, kung mag-file ka ng February 24, matanggap mo ang refund mo, kung meron kang refund, March 7 to March 14. Kung mag-file ka ng March 10, matanggap mo ang refund mo March 21 to March 28. Kung mag-file ka ng March 17, matanggap mo ang refund mo March 28 to April 4. Kung mag-file ka sa March 24, we're talking about this years guys. So this is 2025. So kung mag-file ka ng March 24, matanggap mo ang refund mo is April 4 to April 11. Kung mag-file ka ng March 31, matanggap mo ang refund mo is April 11 to April 18. Kung mag-file ka ng April 7, matanggap mo ng April 18 to April 2025. Kung mag-file ka ng April 14, matanggap mo ng April 25 to May 2. So, ayan, this is all in 2025 year, current year. So, ayan guys. So, yeah, hanggang April lang tayo pwedeng magpa-file sa ating tax. After that, late filing na tayo. Ayan, meron na tayong mga penalty dyan. So, depende kung gaano katagal ka na huli mag-file. So, ganun din yung penalty mo. Kung ilang buwan lang, so maliit lang din. Kung year yan, so malaki-laking konti. Depende lang yan guys. So, mas maganda nga, hindi na lang tayo magpa-late. Kaya, this vlog is reminder to all the taxpayers and tax filers to file your tax return year 2024. Mag-start na kayo files from January 2025 till April 2025. So that's April 15 talaga guys. So return with EITC or CTC may have refund delayed until March to verify credits. Filing during peak season, late March through, this is what I'm talking about, the late March through April 15 can result in slightly longer wait. So, meron pa tayo hanggang April 15. Ako hindi pa ako nagka-file. Ang plano ko, March na ako magpa-file. Ayan guys, so kayong mga kababayan ko nga Filipino o OFW, I'm sure nagbabayad kayo ng mga tax nyo every year. So magpa-file na kayo. Kung meron kayong dependent, huwag nyong kalimutan i-claim yan. Kasi baka magkaroon pa kayo ng refund dyan. Hindi kayo magbabayad. Sayang naman, di ba, kung magbabayad. Ang laki-laki ng babayad. If I remember na
yung pinakamalaki kong nabayaran, nasayangan talaga ko guys kasi 1,000, we're talking about 1,000 nga binayad ko doon sa ni Uncle Sam. So sayang na yon. Iniisip ko, alam mo naman tayong mga Filipino, kung mag-spend tayo ng mga ganyan, lalong-lalo na nga parang hindi mo talaga, para bang hindi mo talaga ina-expect na ganyan kalaki, equivalent mo agad sa pesos, 'di ba? Pag sabihin mo equivalent sa pesos, oh my gosh, ang laki-laki noon, mga more than 200 almost 200,000 pesos din 'yon, 'di ba? Sayang din 'yon, malaki na sana nabili mo kung ipadala mo sa Pinas, 'di ba? So tayong mga Filipino ganyan agad-agad sakaling ma-compare natin or ma-equivalentanan sa ating dollar, equivalentanan sa piso, doon tayo magsasabi, kasayang naman, di ba? Ayan ang ating mga ugaling mga Filipino, sayang, di ba? Siyempre, nagpunta nga tayo dito para makatipid, alam mo na, makatipid, tapos ngayon, kung magbayad tayo ng ganyan nga, para namang nakakalungkot dahil nga tayo na nga yung nagbabayad every time nga magkaroon tayo ng paycheck, binabawasan ng kalaki-laki. At the end of the year, tayo pa rin ang magbabayad, maliban lang kung ikaw ay makareceive, kung meron kang dependent. So, at least, hindi ikaw magbabayad. Kawawa tayong mga walang dependent dahil tayo mismo magbabayad, diba? So, tapos ngayon, kung makabayad tayo ng malalaki, ang ginagawa natin, i-compare agad natin sa Philippine peso. Tapos, pag maabot ng 150,000 pesos, sasabihin mo na, ay, ang laki-laki naman, sayang talaga, may manabili na sana, kahit lupain lang pang down payment, diba? Pag bili ka ng bahay doon, may down payment ka lang ng 20,000 pesos, pwede ka nang magbili ng down payment sa bahay sa Cavite, di ba? Marami yata sa Cavite dyan. Ang dami kong nakikita ng mga advertisement dyan, di ba guys? So, tayong mga Filipino, yan ang ating mga ugali. Makumpare agad natin ang dollar to pesos. So, ganyan tayo. I understand. I understand and that is understandable. As a Filipino, that is understandable. Kasi, ganyan naman talaga tayo, di ba? Okay guys, hanggang dito na lang ako sa aking vlog. So, reminder na huwag niyong kalimutan ang pag-file sa tax return niyo. Hanggang ano lang yan, April 15. So, huwag niyong ililate kasi pag malate, magkaroon din kayo ng penalty. Alright guys, so, yes, thank you so much. And if you like this video and you think that this video will help to someone also, so you can share that with them guys. Share this video, and if you haven't subscribed to this channel, Tambayan ng Pinoy Abroad, please subscribe and click the notification bell, and don't forget to give me thumbs up in my videos. Thumbs up guys, thumbs up please, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Alright, thank you so much, and I'll see you in my next video soon. Bye bye.